spiritual day po tayo ngayon kasi Biyernes po, katuwang natin ng MX3. Okay? So, pag sinabi nating MX3, yan ang ating pampalakas dito, okay? Narinig niyo na po ba'y kasabihang kung ano yung puno, siya yung bunga? Ang ganda ng pag-uusapan natin. Kasi minsan, meron tayong mga namana na ugali na talaga sa ninuno pa natin. At yan ang pag-uusapan natin kasi ngayon, mga generational habits, curses na biblical po yan, up to fourth generation ang sabi sa Biblia, no? So minsan maganda yung mga namamana natin sa pamilya, 'di ba? Meron tayong generosity, hospitality, pero minsan pati yung masasamang ugali, nako, paulit-ulit din sa bawat henerasyon, 'di ba? Meron ba kayong meron ba kayong naiisip? Babaerong lolo, okay? Naging babaero yung tatay mo, pumapasa na sa'yo, tama? At ngayon, para nakikita mo na rin sa anak mo. So, parang sumusunod sa yapak, okay? So, yung nanay na magagalitin, meron ba rito? I-type nyo nga, hindi, wag na. Yung nanay na parang konting kibot, high blood, tama? Tapos, nakita mo, yung ugali ng bata pa lang, grade 1, ang bilis na rin magalit. So, namamana ba yun? Paano ba yun? Right? Tapos, of course, yung magsasamang bisyo, yan din, isa rin sa ang pangit din na napapasa sa henerasyon, sa mga sunod-sunod na henerasyon. Lasenggo yung lolo, naging lasenggo yung tatay, lasenggo yung anak. Kasi nga, nakikita, nawi-witness, lagi nagiinuman sa bahay. Kasama pa yung lolo, tapos yung mag-ama, di ba? Tapos sumunod, apo na kainuman. So, may mga pamilyang paulit-ulit din minsan, alam mo yon yung abuso, verbal abuse, physical abuse, binubugbog yung misis, nakita mo doon sa lola mo and all, sirang relasyon, bisyo, alak, sugal. Kaya minsan, alam niyo po yon, madalas sinasabi na lang natin, ganyan na lang talaga siguro ang buhay. Wala na tayong magagawa. Minana mo pa yan sa lolo ng lolo mo. Pero kung totoo yan, para saan pang may Diyos, di ba? Kung totoo na, wag mo na lang isipin, wala nang pag-asa yan. Kung ganun po, kaya bang baguhin ng Diyos na putulin yung mga generational curses na to? Kahit gaano kalalim yung sugat or kabigat yung naging sumpa sa ating pamilya, alam niyo po, ang good news sa Panginoon, pwedeng matapos ang cycle. At magsisimula po tayo sa talagang with a greater sense of hope. At sana po, sabahan nyo kami hanggang matapos kasi itong question of the day natin, anong generational curse ang gusto mong putulin? Ay, ang ganda na to. Kung sino man nag-isip ng tanong na to, ha? Ang ganda. Ano yung parang, alam mo na, kailangan matapos na to sa henerasyon ko. Kailangan maputol na to. Baong kami sa utang, puro utang, matatapos na to. Kung may gusto po kayong i-share, alright, mag-comment lang po tayo sa ating live stream. Baka isa ka sa 5 mapalad na makakatanggap ng ating MX3 gift pack. Ayan. Dahil sa MX3, dito ako bilib. Ayun, no? Kaya nakaka-excite po ito, okay? Sisimulan natin yung talakayan at alam ko na excited din kayo dahil I'm very sure. Ako po, nakaka-relate dito dahil may mga minana rin ako na parang generational curses all the way sa ninuno pa ng lolo ko, okay? Sa tatay ko, and then sa akin. And then praise God, natapos sa akin at hindi na mamanahin ng susunod na henerasyon. Okay? So again, kanina sabi ko, naniniwala ba tayo kung ano ang puno, siya ang bunga. Okay? So hindi tayo, may pag-asa po. May pag-asang mabago dahil meron tayong Diyos. Okay? Ngayon, gusto ko lang kayong ikwentuhan ng isang narrative na galing sa Biblia. Ang kwento po ni Joseph. Kilala niyo naman si Joseph, di ba? Joseph the Dreamer. Okay, si Jose. Okay? So si Joseph po, pag tininan nyo, daming drama rin ng pamilya na to. Sino ba? Ang lolo niya, si Isaac. Tatay niya, si Jacob. So actually, ang great-grandfather niya, si Abraham. Okay? Pag tiningnan mo to, ang daming drama ng pamilya na to. Si Abraham, nung natakot siya, magugutom siya, pumunta siya ng Egypt, pinamigay niya yung asawa niya, si Sarah. Okay? Doon sa hari ng Ehipto. Alam mo yun? para mailigtas siya. Wag natin sabihing mag-asawa tayo, ha? Sabihin mo, kapatid mo ko. Okay? Binamigay yung asawa para maisalba siya. Alam niyo, si Isaac, ginaya niya rin yun. Okay? Sa asawa niyang si Rebecca, binamigay din niya yung asawa niya. Wag mo sabihing asawa kita, ha?
sabihin mo, kapatid mo ko para hindi ako patayin ng mga tao dito. So, pag tinignan mo, sunod-sunod din po yan. Si Isaac, of course, favoritism ang issue na to eh. Paborito si Esau, okay? Yung kakambal ng tatay na tong si Joseph. So, ang dami pong drama ongoing dito sa pamilya at henerasyon na tong si Joseph. At pagdating kay Joseph, we know the story, paborito rin siya. Okay? Kaya mga magulang masama po yung may favoritism. Kung kayo may anak na more than one, kasi kung one, talagang paborito mo yon. Kung meron kayong anak na dalawa, more than two, okay, 3, 4, don't play favorites. Yan ang pinaka-worst parenting. Kasi yung paborito, feeling niya, umiikot ang mundo sa kanya. And then yung realidad ng buhay, paglaki niya, hindi pala umiikot ang mundo sa kanya. Tama? Kaya mas worst ang kinalalagyan ng paborito pagka naglakihan na po. Ang maganda, wala ka na lang paborito. Lahat na lang love mo. Okay? So ano nangyari kay Joseph? Dahil paborito siya ng kanyang tatay na si Jacob, nagkaroon ng matinding jealousy yung mga kapatid. Yung 10 niyang kapatid, we know the story. Tinangka po siyang patayin, nilaglag sa balon na walang laman, pero nang hinayang, may isang kapatid na medyo nagkaroon ng wisyo, ibenta na lang natin na maging pera. Sabihin natin sa tatay natin, namatay na lang to, kinain ng leon o whatever. Okay? So pag tinignan niyo itong buhay ni Joseph, byproduct po siya ng betrayal, ng envy, ng galit, ng inggit, sama ng loob, na tumagal. Talagang antindi na to si Joseph. Makikita mo itong buhay na to. Pero what's promising dito na ikaw na nabubuhay ngayon na parang wala ng pag-asa, promising yung buhay mo kasi ang promise ni Lord kay Joseph available din sa iyo. Alam niyo po sa Bible, ang sabi lagi rin, mababanggit lagi rin sa Book of Genesis tungkol kay Joseph, and God was with Joseph. And God was with Joseph. Whether nandun siya sa alipin siya sa bahay ni Potiphar or nakakulong siya doon sa kulungan, laging sinasabi ron, and God was with Joseph. So, paano po natin mabe-break yung pattern ng cycle? Yan ang magandang tanong. Well, simulan natin. Number 1, i-acknowledge mo yung wound before God. Okay? 4 to. Siguro, 2 muna i-tackle natin. Later on yung 2. Acknowledge the wound before God. Yung sugat. Sabi sa Bible, sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted. Tama? Kung gusto mong gumaling, kung ikaw ay sawa na dyan sa curse na yan, kailangan mo munang aminin na merong problema. Kaya nga, di ba, yung mga Alcoholic Anonymous, before mag-start the meeting, I'm Jeff, I'm an addict. Di ba, yung ina-acknowledge. Kasi ang problema sa ating mga Pinoy, willing tayong magtiis, di ba? Kaya nga kahit bahat sa atin, konting ulan, baha. Mga Pinoy kami, waterproof kami. Hindi. Marami lang tayong corrupt na politician, kaya ka binabaha. Kaya lang, nagte-take advantage sila sa atin na matiisin ng mga Pinoy. Minsan, naging excuse na lang, naging passivity na lang natin. Hindi, tiisin na lang natin. Okay lang ako. Oo, kahit naman ganito tayo, kumakain tayo 2 beses ang araw naman kahit papano. So, ang nangyari, right, pag hindi mo in-acknowledge na may problema, pag di mo in-acknowledge na mayroong issue, what's gonna happen is you're gonna tolerate. Okay? What you accept, it will become norm. Okay na yan? At least yung lolo mo kasi, iniwanan yung lola mo. At least yung tatay mo umuwi pa sa atin kahit may kabit. Sa atin umuwi. Oops. Di ba parang normal na lang yan? Mas okay nga yan eh. Yung lolo mo, hirap na hirap sa buhay, at least yung tatay mo, at least medyo kargador dyan sa palengke. Okay, kumikitang konti. Okay, I have nothing against kargador, pero nagsettle ka na lang. Okay na yan, tanggapin na lang natin yan. At least kumakain tayo 3 beses ang araw. Alam niyo po si Joseph sa Genesis 45:2, umiyak siya ng malakas nung nakita niya yung mga kapatid niya. Inamin niya na meron siyang tinatagong sakit at dinadala through the years. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, ano man po pinagdadaanan mo, ano mang curse yung nakikita mo na evident sa lolo mo, or kung ma-recall mo pa hanggang tatay ng lolo mo, hanggang sa lolo mo sa'yo, you have to bring it out in the open. Okay? Pag-usapan yung magkakapatid, okay, mga tol o ate,
I think itong curse na to na laging may hidwaan sa ating magkakapatid, laging may gulo, lagi tayong kaaway natin, yung nanay natin o tatay, nagsimula pa to sa lolo natin eh. I-acknowledge natin na mali to, acknowledge natin na dapat idulog to sa Diyos, alright? At kailangan nating harapin to. So, pangalanan nyo kung ano talaga yung issue, okay? Ipag-pray mo yan ng direkta kay Lord. Lord, tama na yung sugal. Mula lolo ko, sugarol, sabungero, yung tatay ko sabungero, ako yung mga online sabong. Lord, tigilan ko na to, okay? Pangalawa, choose forgiveness, not revenge. Kasi ang tendency ito, sabi sa Colossians 3:13, forgive as the Lord forgave you. Pag nakita mo kasi yung problema and then you choose to look for someone to blame. Alam mo, ikaw lolo, may kasalanan na to eh. Pinalaki mo yung tatay kong ganito eh. So, pagka kasi merong unforgiveness, hindi mai-heal yung in-acknowledge mong sugat. Okay? Ang forgiveness, hindi ibig sabihin, okay lang yung ginawa mo, tay. Okay lang na yung ginawa mo, iniwanan mo kami. Ibig sabihin lang ng forgiveness, binitawan mo yung karapatan mong gumanti at in-entrust mo kay Lord yung justice. Are you following? Pag sinabi mong, I forgive you, iniatang mo na sa Diyos ang desisyon. Okay? Si Joseph, pwede niyang ipabilanggo yung mga kapatid niya sa Genesis chapter 50, verse 21. Pero pinili niyang tulungan ito. Okay? Ngayon, ikaw na merong issue ng unforgiveness. May sasabihin lang ako sa iyo. Forgiveness is more of for you. More than for the family relative na papatawarin mo. Magpatawad ka hindi para sa kanila primarily, but more of sa'yo. Kasi pag may unforgiveness ka, yung tatay mo hindi mo mapatawa dahil babaero, yung nanay mo sugarol, yung lolo mo ganito, ganyan. Ang mangyayari, magiging apathetic. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ako, yumaman na ako, maayos na ang buhay ko. You see, forgiveness is given, trust is earned. Hindi naman ngunit nagpatawad ka, papatirahin mo na agad sa bahay mo yung tito mo na sugarol. Baka nakawin ulit yung mga gamit mo sa bahay. Yung pagpapatawad ay immediate, the Bible says forgive, pero yung trust, yan ay ina-earn po yan. Hindi ibig sabihin automatic reconciliation, pero ibig sabihin, free ka na sa bitterness. Kaya yung pangalawa po nating hakbang para sa totally freedom from the curse of sin, number 1, i-acknowledge mo, Lord, ayoko na to. Tama na Lord yung pambababae sa pamilya na to, sa henerasyon na to. Tama na Lord yung sugal sa henerasyon na to. Tama na Lord yung unforgiveness sa pamilya na to. And then, tingnan mo kung sino yung mga taong involved, simulan mo magpatawad. Alright? Forgive first, feelings will follow. Okay? Pag ikay nagpatawad, mong hintayin na parang, alam mo, pag feel ko na lang magpatawad saka ako magpapatawad. Hindi. It's a decision more than emotion. Ang pagpapatawad po ay isang desisyon, hindi mo hinihintay yung emosyon. Pag emosyon ang hinihintay mo, alright, hindi darating yon. Kasi feelings is nothing more than feelings. Feelings. Oh, kumanta bigla. Nothing more than feelings. Babalik po ang programa Sagot Kita. Once again, ako po si Pastor Jeff Eliscopides. At ang ating question of the day. Ito, sagutin mo to, Jonah. Okay, kailangan sagutin mo to. Anong generational curse ang gusto mong putulin? Pag sinabi po natin generational, sa mga kaka-tune in lang, as far as you can recall, parang yung lolo ng lolo mo, hanggang tatay mo, and then nasa yun na ngayon. Yung mga curses po, okay, sa physical, sa spiritual, sa financial, or maaari din po sa emotional, parang laging may breakdown pamilya mula ninuno mo pa, may mga mental anxiety and all. So, ano po ba yung mga ganong cases na gusto mo isuko kay Lord? So, i-comment nyo lang po, i-share sa ating live stream at baka isa ka nga sa mapalad na mananalo ng ating MX3 gift pack. Ayan. Ituloy lang natin yung talakayan natin mga kapatid. Sinabi natin kanina, ano ba itong mga hakbang para putulin itong cycle na to? At pag sinabi natin putulin, talaga namang hindi naman po tayo yung may kakayanan. Okay, linawin ko lang po yan. Pero tayo po ay participant doon sa gagawin ni Lord.
Okay? Ang sabi po sa Biblia, pagka sinunod natin ng Diyos, thousands of generations will be blessed. Kaya kung ako sa inyo, huwag lang masyadong short term. Bakit mo ihinto ito? Because the Lord will bless thousands of generations after you. Ibig sabihin, wala ka na rito sa mundo na to, tuloy-tuloy pa rin yung blessing sa mga taong susunod sa iyo, yung apo ng apo ng apo ng apo ng apo mo, di ba? Pero sabi naman doon, if you disobey these commands that I'm giving you, sabi sa Deuteronomy, okay, yung curse na po up to 4 generations. Parang 160 plus years po ang 4 na henerasyon. Kaya pag tiningnan nyo, yung mga curses po na to, nagmula pa to, nag-ugat pa to sa mga ninuno natin. So kanina sinabi natin, i-acknowledge natin na may problema. Kasi pag tinanggap mo na lang yan, ganyan talaga tayong mga Eliscopides tanggap na natin yan pagka ganito tayo Pag Zoleta, ganito talaga Pagka Castro, ganito talaga tayo Pag hindi mo po in-acknowledge na ito'y isang problema, ito'y isang curse, o isang dapat baguhin, we'll just accept it. Magiging norm na yon hanggang sa susunod generasyon. Now, pagka nailatag mo na ito yung mga problema sa pamilya natin, now, you choose now to forgive. Huwag kang gumante. Kaya pala tayo may ganito dahil pinamigay tayo ng nanay natin. Okay? Kaya pala tayo ganito dahil yung tatay natin babaero. Huwag nating kupkupin yan. Huwag nating tulungan yan. So, mangyayari, you're just repeating the cycle. I have a friend. Sabi niya, alam mo, Pastor Jeff, I was counseling the guy. Yung tatay ko, nag-drugs. Yung tatay ko, babaero. Tatay ko, iniwanan yung nanay ko. Okay? And talaga sinusumpa ko siya. Hindi ko gagawin yung mga ginawa niya. Alam niyo kung ba't ko siya kina-counsel? Kasi nag-drug siya, nag-alcohol, okay? Iniwanan siya ng misis niya. Sabi ko, parang inuulit mo lang din yung ginawa ng tatay mo. Sabi mo, sinusumpa mo siya, pero you ended up becoming like him. So, mag-ingat po tayo kasi ito, spiritual po to in nature. Kaya po, kailangan spiritual din ang labanan dito. Okay, pangatlo po, you have to have a bigger perspective kung bakit nangyari to. You see the bigger picture po ng plano ni Lord. Sabi doon sa Genesis 50 verse 20, nung kinonfront na po ni Joseph yung kanyang mga kapatid, dahil ni-reveal na niya na siya yung pangalawa sa pinakamakapangyarihan tao sa buong planeta, hindi lang sa Ehipto, sa buong mundo. Kasi sila yung merong grains during that time. Dahil napakatindi po ng drought, ng taggutom at tagtuyot, ang Egypt lang ang may pagkain. Kaya lahat po ng tao in the known world pumupunta sa Egypt para may makain. At si Joseph po ang in charge sa buong Egypt. At nakita niya ngayon yung mga kapatid niya, hindi siya nakilala. Okay, sabi niya, hindi ako na, kasi ilang taon na rin siya nawala sa pamilya. Now, meron siyang choice. Ipakulong, ipapatay, or makita na, hindi, may plano ang Diyos, kaya to nangyari. Sabi niya sa verse 20, you meant it for evil, but God meant it for good. Habang nasa gitna po ng matinding dinaramdam si Joseph, kasi nakita niya mga kapatid niya, parang gusto niyang, papatay ko ba to? And all. Pero si Joseph po, dahil kasama niya ang Diyos, nagkaroon siya ng mas malaking pananaw, mas malaking perspektibo. Kasi sabi niya, nangyari to ngayon for the saving of many. Okay? That many people should be alive because of what's happening. So akala nung mga kapatid niya, binenta ka namin, tinangka ka namin patayin, pero si Joseph may ibang perspektibo. Alam niyo, uso ngayon sa TikTok, di ba, yung POV, okay? Point of view. Ang point of view ng mga kapatid niya, inggit kami sa'yo, napakayabang mo, paborito ka ng tatay namin, itapong ka namin dito sa balon. Ibenta ka namin bilang alipin. Yun yung pananaw ng 10 kapatid niya. Pero tong si Joseph, iba yung nakita niya kasi yung galawan ng Diyos. God was with him nung siya'y alipin sa bahay ni Potiphar. God was with him nung siya'y nakulong. Falsely accused. Sinabi siyang rapist, hindi naman. Siya rin po ay nandun nung naging kaibigan niya itong cupbearer, tapos kinalimutan na siya. Sabi nga niya sa cupbearer, pag nakabalik ka sa hari, dahil ininterpret ko na may dreams mo, huwag mo kong kalimutan, gawin mo kong assistant cupbearer mo o something. Pero nakalimutan din siya ng best friend niya. Sino sa inyo nakaka-relate? Pero lahat pala na yon,
in the midst of all that, you meant it for evil, okay? Maaring yung lolo mo, yung tatay mo, talagang walang pakialam, masyadong selfish, ng babae, nagsugal, inubos yung yaman nyo, and they just want to live for themselves. Pero alam nyo po, yung mga pain na pinagdadaanan mo ngayon, may purpose yan. Yung mga pain na akala mo, kinasira mo, God can turn it into good. So sabi dito, you meant it for evil. Kinilala ni Joseph yung katotohanan. Masama ang ginawa nyo sa akin, masama ang intensyon yung 10 kayong magkakapatid laban sa akin, okay? Pero sinabi ni Joseph, pero kasama ko ang Diyos. Okay? Ang Diyos ko meant it for good. The sovereign purpose of God prevails. May verse din po sa Bible that says, maraming plano ang tao, pero ang plano ng Diyos ang nasusunod. Kahit minsan may masamang plano ang previous generation, ibig sabihin, masyado sila makasarili, mapagmataas yung lola mo, kaya hanggang ngayon, baon sa utang yung nanay mo at hindi nakapag-aral and all, kahit na may masama silang intensyon by being so selfish, God can turn it around. God can meant it for evil, for good rather. So sabi dito, ano yung purpose ni Lord? Sabi ni Joseph, to bring a lot of people, to sustain a lot of people, para hindi mamatay, to bring about the saving of the many. Ang resulta po, maraming mga tao ang naligtas dahil sa masamang ginawa nitong magkakapatid. So, ang mabuting layunin ng Diyos ay hindi lang po para kay Joseph, kundi para sa sangkatauhan. Ikaw po na nakikinig ngayon. May mga desisyon kang gagawin na medyo masakit, medyo mabigat, medyo against sa pansarili mong prinsipyo. Ibig sabihin, hindi, masama ang tatay ko, masama nanay ko, mga anak, hindi tayo magpapakumbaba. So may mga desisyon kang gagawin that will be totally against your plan, your will, but know for sure, pagka will ni God, magiging okay yan. Alright? Pagka will ni Lord, yung sovereignty ni Lord, mangyayari din naman at the end, isipin mo, Lord, bakit ako pinanganak sa mahirap na pamilya? Lord, bakit nangyari sa akin to? Lord, bakit ganito? Alam mo, magugulat ka pag sinunod mo ang Diyos at nakita mo yung soberenya niya, ibig sabihin yung sovereignty niya, magugulat ka. Kikilos siya one step at a time. Pag sinimula mong i-acknowledge yung mga issue, sinimula mong patawarin yung mga taong hindi mo mapatawad, mga kamag-anak mo, and then nakita mo yung malaking pananaw, sa mataas na pananaw, Lord, alam ko may plano ka sa akin. Hindi mo ko hayaang mabulid dito sa curse na to, hanggang anak ko makikurse, hanggang apo ko makikurse, but I'm gonna go out because I know they may have intended it for evil, but I know, Lord, you're gonna meant it for good. Pang-apat po, okay, pinakahuli natin, mamuhay tayo na chain breaker. Ibig sabihin, tagaputol ng mga sumpa for the next generation. Sabi sa Deuteronomy 7:9, God keeps His covenant of love to thousands of generations. Okay? Kapag may isang tao sa pamilya na nagsabi, tama na, hanggang dito na lang yung cycle na to, mababago po yung bloodline nyo. Paano? Ano sabi po sa Biblia? God will give you a new heart. Yung heart of stone mo, yung puso mo na naging bato. Sabi sa Ezekiel, sabi doon, I'm gonna give you a new heart. Bibigyan kita ng bagong puso. Yung puso mong galit, yung puso mong punong-puno ng pighati, yung puso mong galit na galit sa pamilya mo. Ang sabi po sa Biblia, bibigyan daw po tayo ni Lord ng bagong puso. Hindi siya heart angioplasty, natatanggalin lang yung mga bara-bara. Hindi, bibigyan kanya ng bagong puso. Si Joseph po, hindi lang siya inaligtas. Hindi lang din yung pamilya niya. Kaya tayo nandito ngayon because of Joseph. Kasi si Joseph, dahil sa kanya, naipanganak si Jesus. Kasi nagsimula po yung linya na yan doon sa mga nandun sa Egypt na mga Israelite. So pag tinignan mo, yung act mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon, yung desisyon mong gagawin mo ngayon, can impact your whole bloodline. Alright? Pag kayo po'y nagdesisyon ngayon na enough na to, and then you come to God, and then you ask for forgiveness, magugulat ka. Pwede mo ideklara ngayon,
Itong bahay na to belongs to the Lord. Itong sambahayan na to belongs to the Lord. Turuan mo yung mga anak mo ng mga values of searching God, seeking God, by reading the Word of God, okay? Attending Sunday or weekend services. Ipakita mo rin yung lifestyle mo ng pananampalataya. Kailangan makita sa iyan. Kasi, again, kaya ka naman naging ganyan. Nakita mo rin sa lolo mo yan. Nakita mo sa tatay mo yung mga maling gawain na yan. So, same thing po. Gagawin mo ngayon bilang ama. Ano yung sabi sa Deuteronomy? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Right? And then sabi, itong mga commandments na to should be upon your heart. So, ikaw na nakikinig na magulang ngayon, paano natin itong sisimulan? Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isipan. And then sabi doon, and it should be in your heart. Hindi tayo ipokrito na, mga anak, mahalin nyo ang Diyos ha, tapos ikaw hindi mo mahal ang Diyos. Sabi, this commandment should be upon your heart. Now, ano yung next step pag nasa puso na natin? Ang sabi po ron, impress them on your children. Ituro nyo to, ipakita nyo to, i-model nyo to, i-example nyo to by living it out before your children. At sabi po doon, habang natutulog, habang pagising, habang naglalakad, habang nakahiga, habang kumakain, habang ihatid mo sa school, ituro mo daw. Alin? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ituro mo daw, ipakita mo na mahal mo ang Diyos. Habang ikaw'y naglalakad, tumatakbo, kasama mo anak mo, ilagay nyo daw sa mga doorpost, ilagay sa hamba ng pintuan, ilagay sa gate. Ibig sabihin lang, hindi literal na nasa gate mo yung puro naman sticker ng love the Lord your God. It's a lifestyle. You want to break the chain? Magsimula sa iyo ngayon. Receive the Lord Jesus Christ because sabi sa Biblia, the old has gone, the new has come. Ako po ay isa rin produkto ng sunod-sunod na mga sumpa mula pa sa ninuno ko. Pero I chose to obey God. I chose to embrace yung discipline ni God. Okay? Ang sakit minsan bitawan yung mga nakasanayan mo na. Pero ang tanong, gusto mo ba ipasa sa anak mo yan at sa apo mo? Okay? Pag sinuko mo kay Lord yan, magkakaroon kang testimony of His grace. Sabihin mo, Satanas, it ends here. Ay, mga ganun datingan. Huwag mo naman palabasin si Satanas, baka may lumabas na iba, okay? Lumabas yung kapitbahay mo, no? Pwede mo sabihin na, enough is enough. Matatapos na to sa henerasyon ko. A new story will begin with Christ. May bagong pag-asa kasi may bagong buhay. Kaya I want to encourage you, kung ikaw ay namumuhay ngayon na pwede na yan, sakto na yan, okay na yan, at least ganito, at least umuwi yung tatay mo sa atin, at least hindi ibinahay yung kabit, yung parang tinanggap mo na lang. Sasabihin ng anak mo, pwede pala yun. At least nabuntis ka anak ng pagkadalaga, 25 ka na. Ako nga nabuntis, 18 eh. Alam mo yun, ano yung pataasan ng edad? So, don't settle for anything less. God has so much in store for you. For I know the plans I have for you, sabi ng Diyos. Plan to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Kaya, ako man, minsan, hirap din tayo. Kasi nakasanayan mo yun eh. 40 taon mo na yung bisyo. 30 taon mo na yung gawi. Yung katamaran na yan na nakita mo pa sa tatay mo na mama's boy. At ikaw mo din ngayon naging mama's boy ka na rin. Hindi ka mahurunong maghugas ng pinggan. Maghanap ka ng asawa na tagahugas ng pinggan. I-break mo na yung cycle. Magsipag ka. Lumabas ka. Maghanap ka ng pagkakakitaan. Magtrabaho ka. Pakita mo na hindi ako tamad. Mababago ang takbo ng buhay ko. Or, may choice ka to be complacent. Okay na to. At least, may bubong. Yung lolo ko nakatira daw sa ilalim ng tulay. Kaya, I want to encourage you. There's hope. There's joy. There's blessing. Amen? So, kung ikaw yung nakikinig ngayon parang nawala na ng pag-asa, huwag kapatid, may pag-asa pa. Ang
Sa huling bahagi na po tayo ng programang Sagot Kita. Once again, ako po ang inyong pastor, si Pastor Jeff Eliscopides. Ang ating question of the day, anong generational curse ang gusto mo nang putulin? Yan, maganda po ito kasi lalabas dito yung talagang mga pinagdadaanan ng mga tagapakinig natin. Sabi ni Errol Grimares, maganda sabi niya, simula sa lolo, tatay, sa aking mga kapatid, puro warrior. Kala ko warrior. Warrior pala. Kaya sa mga desisyon namin sa buhay, madalas sablay. Paano ba ito mapuputol para di na ganito ang maging labas ng aking mga anak? Sabi naman ni Tess Kabili Ditona, hindi po mana yan. Yan ay environmental exposure. Agree ka ba rito, Pastor? Mamaya pag-usapan natin yan. Sabi ni Mark Mendez, paano po ba mapuputol ang curse sa pamilya? Makakatulong ba kung humiwalay agad at magsarili ng pamumuhay? Alam nyo, marami na tayong mga naging topics on marriage, about live and cleave. Pakinggan mo yan, Kuya Mark. Laila Santos, sabi niya, Pastor Jeff, pahingi lang ako ng advice. Paano po kung tingin ko hindi ako tugma sa religion ng pamilya namin? Paano ba ito ina-navigate? Maraming salamat po. That's a good topic for another day about having the same faith. Okay? Para mas maganda maging takbo ng pamilya nyo at mga generations to come. Sabi ni Jen Dansol, para napapansin ko nga rin po, Pastor, na na-a-adapt ko rin ang mga pag-uugali ng magulang ko. Paano po kaya ito i-confront o talagang on my own na lang ba ako magsisimula? Of course, kung buhay pa yung mga magulang mo, there's no harm in opening up and telling them kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia kung merong against dun sa ugali nila. Sabi ni Elfa Soliva Vargas, ang gusto kong putulin sa henerasyon ngayon ay ang pagiging manginginom dahil hindi maganda sa susunod na henerasyon. Let's drink to that. Hindi, ako na nagdagdag nun, okay? So, madali lang yan. Pagka in-acknowledge mo, mali ito, sayang ng pera, and then magkaroon ka ng accountability and all, patawarin mo kung sino yung nagturo sa iyo niyan, and then, of course, a bigger perspective na pinag-usapan natin. Tadi May, para sa akin gusto ko pong maputol the generational curses sa aming pamilya, yung palagi na lang nag-a-apply abroad. Gusto balang araw magkaroon ng sarili negosyo para hindi namang ibang bansa. Kapit lang, manalig sa Diyos para makayanan lahat ng mithiin sa buhay. Tama to yung puro OFW, and then hindi ko sinasabing lahat, pero of course, pag walang guidance ng magulang, iniwan yung anak sa kung kani-kanino lang, hindi maganda nagiging ending. Carlos Nemenzo, kung may pag-uugali na ayaw ko iba ipasa sa susunod na henerasyon, ay ang hindi pagiging risk-taker. Nalilimitahan kasi kung ano pang mga opportunity dahil natatakot subukan ang isang bagay. Totoo nga naman, masyadong safety. Sabi ni Joanne, patapos na tayo, generational curses na dapat matanggal yung pagiging disobedient ng mga tao. From the start nung sumuway pa si Eva at Adan, ang haba ng pinagugutan ni Joanne. Ang pinag-uusapan natin yung pamilya mo eh. Kung marunong tayong sumunod sa mga kagustuhan ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso. Thank you, Joanne, for reminding us. Next time, Joanne, isama mo rin yung issue mo na gusto mong ma-break. Rowena Lorenzo, yung pagiging parasite po. Hindi naman to si Lorena. Yung umaasa sa iba. Okay? Inaasa yung buhay sa iba. Katamaran ang alam. So, tama yan, Rowena, Kailangan ma-break yan, yung tamad. Okay? Angeline Jimenea, yung inggitan po sa pamilya, Pastor, ayoko na ipasa sa susunod na henerasyon. Correct. Talagang hindi dapat ipasa ang inggit dahil walang masaya ang taong mainggitin. Lumaki at nagkaisip po ako, sabi ni Tess Kabili Ditona, na lagi nangungutang ng patubuan ng mga magulang ko. Turn out, gano'n na rin ako. Utang, sanla para makaraos. Ito ang ayaw ko ipamana sa mga susunod na henerasyon na lahi namin. Sinikap ko namang pagka siya yung kinikita sa gastusin, pag di kayang bilhin, hindi bibilhin. Kung hulugan kasi, doon nasisira ang budgeting. Tama yan. Huwag ngayong bumili beyond your means to pay. Carlito Nguyen Bautista, ang generational curse sa pamilya namin, pagiging mainitin ng ulo. Nagdudulot ng hindi magagandang bagay. Please pray for us. At si Joshua Nelmida. Oy, Joshua, kumusta ka? Good afternoon po. Ako po, gusto ko pong di mangyari sa next generation ay yung kinukumpara kami sa iba. Alam niyo, comparison trap yon. Nakakawala din po ng kumpiyansa sa sarili. And last, okay, si Antonio Mercader Papeleras.
napansin ko po sa lahi namin ay magaganda raw ang itsura. O ito, sinungaling to. Hindi, joke lang, okay? So, ang gusto ko po matapos sa generational curse ay ang pagiging bolero at bolera. Okay? Sige, Anthony, ang hirap ng problema mo, sana all. Dahil ang gwapo mo, sana makita ko yung totoong itsura mo. Okay? So, yan po yung mga nagpadala sa atin ng mga comment. Maraming salamat po. Ngayon naman, tingnan na natin yung MX3 gift pack winners natin. Yan. Ito po si Joanne Cayetano. Congratulations. Ayan. Si Tess Ditona. Congratulations. Meron kang MX3 gift pack. Si Rowena Lorenzo. Ayan. At pang-apat si Angeline Jimenea. Congratulations. And last but not the least, si Carlito Bautista. I-message nyo po yung mga detalye tulad ng address. Okay? Sasagot kita Facebook page. Okay? Huwag dito sa comment section, okay? Message nyo lang po, okay? Dun sa Sagot Kita Facebook page. At sana po, no? Meron tayong natutunan ngayon. Tandaan nyo lang po, okay? Yung buhay po, life is short. You don't want to live your life na parang, alam nyo yun, okay na to. That we've settled. Tanggapin na lang natin to. Ito na talaga to. Wala nang ikagaganda to. Kung gumanda man, konti na lang. Alam nyo po, hindi ka kinrate ni Lord para pang-occupy ng space lang dito sa earth. Okay? Hindi ka pinanganak ng magulang mo para lang ipandagdag sa populasyon. Alam kong mayroong plano sa iyo ang Diyos. May purpose sa iyo ang Diyos. At ikaw na parang feeling mo na, Pastor, parang wala akong purpose eh. Parang, meron ba rito naniniwala na aksidente ka lang? Yung nabuntis lang ng tatay ko, yung nanay ko eh. Hindi nga ako pinagplanuhan. OFW, pag uwi, nabuntis yung nanay ko. Eto, ako lumabas. Naririnig ko pa nga, ba't ba ako lumabas? Ba't ba ako pinanganak? Na udlot ang plano ng magulang ko. May promotion, hindi natuloy, ganyan-ganyan. Alam niyo po, kung aksidente ka man na lumabas sa mundo, kay Lord walang aksidente. May magandang buhay na naghihintay sa'yo. Kaya ito po mga generational curses na pinag-usapan natin. Ito po'y totoo. Okay, hindi lang to environmental issues. Ito po ay spiritual issues. Kaya po kung ikaw ngayon ay may matinding pinagdadaanan, pagdadasal po kita, okay? Tatapusin natin itong programa na to na ikaw ay merong kang magandang pananaw o POV, point of view, na ang Diyos ay may plano sa iyo. Amen? Kaya kung kayo po ngayon ay nag-iisip, may pagbabago pa ba? Meron pa ba akong pag-asa na mabago? Sagot ni Daily Brad dyan, meron. The Lord wants you to experience life to the full. The enemy comes to steal, kill, and destroy. Yan lang po trabaho ni Satan. Tatlo lang. Manira, pumatay, okay, at magnakaw. To kill, steal, destroy. Pero ang ganda nung kalahati ng verse. Sabi ni Jesus, I have come so that you may have life and have it abundantly. Para magkaroon ka ng buhay na sagana, buhay na sapat. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Dahil ang buhay namin dito sa lupa, bagamat panandalian lang, bagamat temporal lang, ay ito ay magiging daan para sa aming eternal life. Kaya Panginoon, dinadalangin namin ng mga taong merong mga matinding curses na pinapamuhay pa nila ngayon. Yung sexual immorality, mula lolo nila nagli-live-in, hanggang tatay niya live-in, sila nagli-live-in, parang wala nakasal sa pamilya. Lord, sugarol yung lolo, sugarol yung tatay, sugarol na rin siya ngayon. Puro unforgiveness, galit, inggit. Lord, in the name of Jesus, baguhin niyo po, Panginoon, ang direksyon ng henerasyon na kinasasadlakan nila ngayon. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob maniwala sa iyo, i-acknowledge ang problema, at patawarin yung mga taong nagdulot ng curse na yon. At sa pagpapatawad nila, makita nila ang bagong pag-asa na may malaki ang plano. It's a global plan na hindi lang para sila ang makinabang pagkus maraming tao sa buong mundo. At ang pang-apat, Lord, sila ang maging agent of change. Sila yung maging chain breaker, Lord God. Dahil sila yung magdidesisyon na tanggapin ka bilang kanilang Diyos na tagapagligtas at mamuhay ng ayon sa katuruan mo. Maraming salamat, Lord, sa mga curses na pinutol mo ngayong araw na to. In Jesus' name, Amen. 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 Yan. Patuloy lang po kayo na mag-reach out sa amin. Ako nga po pala, Pastor Jeff.ph sa aking Facebook
at YouTube channels. I-announce ko na rin, ano, pagka may interested po sa inyo, mag-join sa aking pilgrimage sa October 12 to 24. Meron akong Holy Land trip. I-message nyo lang po ako sa aking Facebook, Pastor Jeff.ph po sa Facebook. Sa TikTok, The Daily Brad. At sa Instagram, Jeff Eliscopides. Nagkalat naman po ako sa social media. Amen? At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. At sa ngalan ng aking kapatid na si Cheryl Cosim, okay, ako po si Pastor Jeff Eliscopides. Sagot kita.